Ang malamig na ilaw ng ospital ay sumasalamin sa makintab na sahig. Habang siya ay hindi gumagalaw sa kama, pakiramdam ang mundo ay makitid sa isang tahimik na pasilyo. Walang bisita, tanging ang maindayog na tunog ng mga makina na nagpapanatili sa kanyang katawan na gumana. Ang nanginginig niyang mga kamay ay naghahanap ng mga sagot na tila walang gustong magbigay. Bawat nurse na pumasok ay nag-iwas ng tingin, parang may dalang sikretong napakabigat para ibunyag. Sa kaibuturan niya, alam niya, ito ay hindi lamang isang sakit, ito ay isang maingat na ginawang bitag. At nang mapagtanto niya na ang tanging taong autorisadong makita siya ay ang higit na makikinabang sa kanyang kahinaan, isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Marahil ang lason ay wala sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang tiwala. Nang umagang iyon, isang mahinang tunog ang gumising sa kanya. Hindi ito ang beep ng mga makina o ang pag-shuffling ng mga yabag sa pasilyo. Ito ay isang bulong, masyadong malapit, sinisingil ng isang bagay na hindi nababantayan. Ito ay pag-aari. Nagkunwaring natutulog, naramdaman niyang inaayos ng mga daliri ang IV, ngunit hindi malumanay, ngunit sa katumpakan ng isang taong kumukontrol sa kanilang kapalaran. Sa siwang ng kanyang mga mata, nakita niya ang refleksyon sa salamin ng pinto. Isang mukha na hindi niya akalain na makikita doon, nakangiting may malupit na kalmado. Naunawaan niya sa sandaling iyon na ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtuklas ng katotohanan bago maubos ang oras. Ngunit bawat minuto sa loob ng silid na iyon ay parang binili ito ng sarili niyang buhay. Mag-like at mag-subscribe para matuklasan ang mga kwentong hindi mo malilimutan. Sa tahimik na dilim ng silid 312, ang hangin ay tila mas siksik na parabang ang bawat molekula ay nagdadala ng isang hindi nakikitang bigat. Ang maputlang liwanag mula sa lampara ay nagbigay ng mga pahabang anino sa mga dingding na lumilikha ng mga hugis na tila nanunood sa kanya mula sa bawat sulok. Siya ay naroroon ng ilang araw, marahil mga linggo. Ang oras ay naging isang amorphous mass na walang simula o katapusan. Mabilis na lumipas ang mga oras na minarkahan lamang ng maindayog na beep ng mga makina at ang pag-shuffling ng mga yabag sa mga pasilyo ng ospital. Ang lungsod ay nanatiling buhay sa labas, ngunit para sa kanya, ang mundo ay nabawasan sa parihaba na iyon ng puting kisame, ang amoy ng disinfectant at ang hindi komportable na pakiramdam ng pagiging isang bilanggo na nagkukunwari bilang isang pasyente. Dahan-dahang sumunod ang nanghihina niyang katawan. Bawat galaw ay tila humihingi ng higit sa kaya niyang ibigay. Ang simpleng pagkilos ng pagbaling ng kanyang mukha sa unan ay isang labanan, ngunit walang pahinga. Sa tuwing nakapikit ang kanyang mga mata, nalilitong mga imahe ang dumarating sa kanya. Pamilyar, ngunit baluktot na mga mukha, pamilyar na boses, ngunit puno ng pananakot na tono. Tahimik na pumasok ang night nurse na parang mas pinipili niyang maniwala na nananaginip siya. Hindi kailanman nagkaroon ng isang dampi ng pagmamahal, mabilis mekanikal na mga kilos lamang na parang tinatapos ang isang gawain at nawawala. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa kanyang mga titig, isang kislap ng takot, marahil ay pagkakasala na pumukaw ng isang lumalagong hinala. Walang tumatalakay sa tunay na dahilan ng kanyang pagkakaospital. Siya ay inaalagaan, sabi nila. Magiging maayos din ang lahat, ulit nila. Ngunit napansin niya ang paraan ng pag-iwas nila ng tingin, ang paraan ng pag-iwas nila sa mga tanong, ang paraan na hinayaan nilang mapuno ng katahimikan ang mga sagot na hindi nila pinangahasang ibigay. Sa katahimikang ito, nagsimula siyang makapansin ng maliliit na hindi pagkakapare-pareho. Isang gamot na nagbago ng kulay, isang pagsusulit na ipinagpaliban ng walang paliwanag, isang pag-uusap na naputol sa sandaling siya ay nagising. May tinatago at habang sinusubukan niyang intindihin, mas tila ang buong ospital ay bahagi ng isang laro na ang mga patakaran ay hindi niya naiintindihan. Hindi lang ang sakit ang nakakaubos ng lakas niya. May isang bagay o isang tao na nangangailangan sa kanya na manatiling eksakto sa ganitong paraan, mahina, nakahiwalay,
at hindi makapag-react. Ang mga pahiwatig ay dumating tulad ng mga maluwag na sinulid sa isang tela na biglang nagsimulang maglahad sa harap ng kanyang mga mata. Una, ang IV. Isang araw, ang likido ay tila gatas. Ang susunod, masyadong malinaw. Ang mga etiketa ay may mga maling pagkakalagay ng mga titik, mga numero na scratched off, na parang isang tao ay nais na ang lahat ay magmukhang pareho, ngunit hindi nagmamalasakit sa mga taong tunay na nagligtas ng mga buhay. Pagkatapos, ang schedule ng gamot ay nagbago ng walang babala. Kung minsan ay tumanggap siya ng mga tabletas bago madaling araw, minsan pagkatapos ng pagbisita ng doktor na hindi tumingin sa kanya ng higit sa 3 segundo. Ang kanyang lab coat ay may nakaburda na pangalang Dr. Hopkins, ngunit walang tumawag sa kanya ng ganoon sa mga pasilyo. Siya ay ang consultant, ang pansamantalang tagapamahala, palaging isang salita na natigil. At naroon ang spreadsheet sa paanan ng kama, ang papel kung saan nagtala sila ng temperatura, presyon ng dugo, mga dosis, nang biglang may mga puwang na napuno ng iba't ibang panulat, sulat kamay na tila nagsasalungatan. Nang ituro niya ang pagkakaiba, ang nurse na naka-duty ay masyadong mabilis na ngumiti at sinabing ang ospital ay may dynamic na protocol. Parang hindi science, parang palusot. Ang telebisyon sa kanyang silid ay nagpe-play sa isang lokal na Baltimore channel, ngunit ang volume ay palaging masyadong mahina upang marinig ang buong balita. Minsan, habang nagpapalit ng bendahe, napansin niya ang refleksyon sa chrome ng IV poste. Sa likod niya, may humahagod sa kanyang pitaka, ang parehong kumbinsido niyang itago sa aparador upang iwasan ang kontaminasyon. Ang maliksi na mga daliri ay hinalungkat ang mga dokumento wallet card. Nang siya ay umubo, biglang sumara ang aparador at ang tao, isang katulong na hindi pa niya nakita noon, ay umalis na preemptive na kumukuha ng gauze. Hindi siya bumalik. Nang maglaon, na-miss niya ang kanyang health insurance card at isang lumang larawan, isang Polaroid na nakalagay sa pagitan ng mga plastic bag. Ang larawan ay hindi nagkakahalaga ng pera, ito ay isang alaala. Siya at ang kanyang ina sa isang perya sa Ohio, tumatawa sa mahinang ulan. Ang kawalan ng card ay maaaring hadlangan ng anumang tanong tungkol sa mga gastos. Ang kawalan ng larawan ay ibang bagay, ito ay isang babala. Habang nagbabago ang shift, narinig niya ang 2 nurse na tahimik na nagtatalo sa hallway. Ang mga salitang rehearse signature at procedure authorization ay lumutang na parang mga blades sa hangin. Napabuntong hininga siya at nagkunwaring natutulog nang pumasok sila. Sinuri ng isa sa kanila ang kanyang pulso at paulit-ulit, halos pabulong, na bukas ng umaga ay magiging mas simple para kanino. Sa whiteboard sa silid kung saan nagsulat sila ng mga pang-araw-araw na layunin, may nag-cross out ng assisted mobility at nakasulat na walang bisita sa ibabaw nito sa isang makapal, hindi komportable na linya. Walang tumawag sa pamilya, walang kaibigan na nagpakita. Maaring naharang sila bago dumating o may listahang pumipigil sa kanila na umakyat mula sa lobby. Hiniling niya na mag-text ang kanyang cellphone at nagdala sila ng sterile na telepono sa ospital nang walang anumang app na limitado sa mga panloob na tawag. Palaging sinasagot ng extension ng mga serbisyo ang parehong magalang, ngunit malamig na boses ng lalaki na nangangakong suriin ang iyong kaso. Isang hapon ng nakatagilid na liwanag, lumitaw ang isang voluntaryo na may dalang mga libro. Wala siyang suot na name tag, kwintas lang na may cross pendant. Nag-iwan siya ng isang nobelang detektib sa tabi ng kanyang kama at bumulong, halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi, na dapat lamang siyang uminom ng tubig pagkatapos ng kanyang night shift. May takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang bagay na sinaunang tao tulad ng isang taong nakakita ng labis. Ang parehong voluntaryong ito, pagkaraan ng ilang oras, ay muling lumitaw sa malayo sa pasilyo na pinagsabihan ng isang supervisor. Ang salitang limitasyon ay umalingaw-ngaw sa tile na parang basang insole. Sa tray ng hapunan, ang mashed patatas
ay amoy metal, kumalabog ang kanyang tiyan at itinulak niya ang pagkain nang hindi ito ginalaw. Iginiit ng katulong, masyadong mabait, halos paternal, at pagkatapos ay binawi ang tray na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa gabi, nang ang ospital ay nagiging isang ghost town, may nagpatay ng alarma sa pagbagsak ng kama upang maiwasan ang nakakagambalang ingay. Pagsubok sa call button, napansin niyang bumukas ang ilaw sa panel, ngunit walang dumating. Pagkahiga, naramdaman niyang nangangati ang karayom ng catheter sa loob na parang may dahan-dahang itinutulak sa kanyang mga ugat bukod sa IV. Pagkatapos ay isang alaala ang tumusok sa hamog. Mga araw bago siya nawalan ng malay sa kusina, nakipagtalo siya sa isang taong nakakaalam ng kanyang nakagawian, sa kanyang mga alergy, sa kanyang mga takot. Isang taong ngumiti sa kanyang mga kaibigan na dumalo sa kanyang mga tanghalian sa linggo at alam kung saan niya itinatago ang kanyang gamot sa bahay. Nang ang lamig ay gumapang sa kanyang gulugod at sumabog sa matinding pananakit sa likod ng kanyang leeg, naunawaan niya na ang sakit ay hindi isang bolt mula sa asul. Ito ay isang masela na proyekto at ang ospital, kasama ang hindi nagkakamali na mga koridor at walang mukha na burokrasya, ay ang perpektong setting upang gawing protokol ang hindi masabi. Ang paghihiwalay ay tumigil na maging isang pandamdam lamang at naging isang ipinataw na rehimen na parabang ang bawat minuto ay maingat na kinakalkula upang mapanatili siyang napapalibutan ng hindi nakikitang mga pader. Walang bukas na mga bintana, walang amoy ng sariwang hangin. Ang air conditioning ay humihip ng isang baog, tuloy-tuloy na hangin na nagpapaalala sa kanya ng mga silid ng imbakan, hindi isang lugar upang magpagaling. Ang mga pagbisita ay limitado sa hindi tiyak na mga oras, inanunsyo sa huling minuto at palaging pinangangasiwaan ng isang miyembro ng kawani na parang ang isang pagkilos lamang ng pag-uusap ay maaring masira ang lahat. Ang mga mukha na lumitaw, bihira, ay ng malalayong kakilala, hindi ang mga matalik na inaasahan niyang makita. Sinabi ng mga tunay na kaibigan na hindi sila makakakuha ng pahintulot na pumasok. Sinabi ng mga kamag-anak na sinabihan sila na kailangan niya ng lubos na pahinga. Ang bawat mensahe ay dumating na na-filter na parang nakabalot sa isang layer ng censorship. Palaging may isang nurse na may hindi nagkakamali na postura na nakalagay sa pintuan, clipboard sa kamay, ang kanyang titig ay sinanay sa kanyang bawat kilos. Kung kukunin niya ang kanyang cellphone, lalapit siya. Kung sinubukan niyang magsulat, tatanungin niya kung ano ang isinusulat niya. Walang nakasulat na panuntunan para dito, ngunit alam niyang lahat ng kanyang ginawa ay sinusunod, na itala, marahil ay ginamit laban sa kanya. Isang araw napansin niyang inalis ang telebisyon ng walang paliwanag. Sinabi nila na sila ay nagsasagawa ng pagpapanatili sa panloob na sistema. Ngunit napagtanto niya na kasama ang TV, ang wall phone ay nawala. Ang silid ay nabawasan sa ganap na katahimikan, nabasag lamang ng mabagal na pagpatak ng IV at ang malayong alingaw-ngaw ng mga gulong ng gurney sa pasilyo. Mas malala ang mga gabi. Ang shift sa umaga ay nagdala ng hindi gaanong pamilyar na mga mukha at mas malamig na boses. Ang mga gamot ay dumating sa walang label na mga bote at nang tanungin niya kung ano ang mga ito, sinabi lang nilang nutritional supplement o hydration adjustment. Isang gabi, bumigat ang buong katawan niya para bang gawa sa tingga ang talukap ng mata niya at bumagal ang puso niya hanggang sa marinig niya ang sarili niyang dugo. Pinilit niyang manatiling gising, huminga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang isip na gustong pumikit. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, madaling araw pa lang, ngunit bahagyang nalipat ang upuan sa tabi ng kanyang kama at nakabukas ang drawer ng nightstand. Walang sinabi, isang hapon, narinig niya ang mas mabibigat na yabag na papalapit. Isang boses ng lalaki ang humihingi ng pahintulot na makapasok at sumagot ang nurse sa pintuan ng isang salitang hindi niya maintindihan. Ngunit ang tono ay parang password. Pumasok ang lalaki, nakasuot ng malinis na lab coat na walang nakikitang pagkakakilanlan.
Umupo siya sa armchair at pinagkrus ang kanyang mga paa. Pinagmamasdan siya ng mahabang segundo nang walang sinasabi. May kung ano sa paraan ng pagtingin niya sa kanya. Hindi ito pag-aalala o pag-usisa. Ito ay pagkalkula. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya at bago siya nakasagot, idinagdag niya, "You're feeling better than you deserve to, di ba?" Ang pangungusap ay nakabitin sa hangin, sinisingil ng isang bagay na nagpaikot sa kanyang tiyan. Mula sa sandaling iyon, ang silid ay hindi na isang neutral na espasyo. Ito ay isang chessboard at siya ang nasa pinakamahinang posisyon. Ang kawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay ay naging hindi mabata, ngunit nag-alab din ito ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang tahimik na pagnanasa na lumaban. Sinimulan niyang kabisaduhin ang mga schedule, mukha, mga detalye ng mga pag-uusap sa pasilyo. Binibilang niya ang oras sa pagitan ng mga pagbabago sa shift at napagtanto niyang palaging may puwang kung saan siya ay ganap na nag-iisa na walang maliwanag na pangangasiwa. Hindi ito nagtagal, ngunit maaring sapat na ito upang makahanap ng paraan palabas. Sa isa sa mga puwang na ito ay natuklasan niya, sa likod ng drawer ng cabinet, isang piraso ng papel na nakatupi ng ilang beses. Walang pangalan, walang petsa, isang mabilis na nakasulat na pangungusap. Alam nila na alam mo. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi dahil sa takot, mula sa katiyakang may ibang naglalaro sa kanya. Nagsimula ang mga alaala bilang mga kidlat na tumutusok sa hamog, mga hibla ng isang kamakailang buhay na pinagsama-sama ay bumuo ng isang hindi mapakali na pattern. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa supermarket malapit sa kanyang apartment sa Federal Hill. Ang kaswal na pag-uusap sa clerk ng parmasya tungkol sa isang batch ng mga pangpawala ng sakit na kinuha mula sa mga istante dahil sa mga pagsasaayos ng supplier. Naalala niya ang pagkahilo ng gabiring iyon, ang pag-ungol sa likod ng kanyang leeg, at ang lahat ng ito ay na-stress. Pagkatapos ay dumating ang paalis na party ng isang kasamahan sa isang brick bar sa Light Street. Halos hindi na siya umiinom, ngunit naalala niya ang pagbabalik ng baso mula sa counter na may bahagyang matamis na lasa na iiba sa in-order niya. Ang kaibigang nag-udyok sa kanya na sumakay ay namuhay sa kabilang direksyon, ngunit iginiit niyang pasakayin siya. Sa elevator, lumabo ang kanyang paningin. Napangiti siya sa kamera sa hallway at nang buksan niya ang kanyang pintuan sa harap, nakasalampak siya sa carpet. Mabigat ang dila at walang tigil ang tibok ng puso. Ang sumunod na larawan ay ang malamig na sahig sa kusina. Ang refrigerator ay nag-beep dahil hindi ito nakasara ng maayos. Ang digital na orasan ay nagpapakita ng 2:17 a.m. Iyon ang simula ng black hole na nagdala sa kanya sa ospital. Bumalik din ang mga lumang piraso, ang pagtatalo sa isang taong naging sobrang malapit sa kanya, isang taong nakakaalam ng oras na nag-jogging siya sa pier, ang gamot sa allergy sa pangalawang drawer ng banyo, ang password ng wifi. Ang taong ito ay nagpakita sa branch noong nakaraang linggo, nag-aalok na tumulong sa kanyang proyekto sa pagbabago ng trabaho at nagtanong, masyadong malumanay, kung siya ay nasa parehong plano ng sigurong pangkalusugan. Sa oras na iyon tila nag-aalala ito. Ngayon parang imbentaryo, naalala niya ang isang detalye na dati ay walang bigat. Ang liham mula sa kanyang kumpanya ng siguro, ilang linggo bago, humihiling ng pag-upgrade sa pinalawak na saklaw. Nagmamadali niyang pinirmahan ito, nagtitiwala sa folder ng mga dokumento na inayos ng kaibigan na ito ng may napakahusay na kahusayan. Ang kanyang sulat kamay, palaging tama, ay maaring gayahin ang paraan ng pagdadaglat ng kanyang apelyido. At naroon ang Polaroid na nawala. Siya at ang kanyang ina sa isang peryahan sa Toledo, Ohio, ang kalangitan na hinugasan ng isang ambon noong Abril. Iyon ang larawang ginamit niya bilang bookmark sa password book na itinatago niya sa bahay, sa ilalim ng pekeng recipe book cover. Kung nawawala ang larawan, may pumasok sa kanyang silid hindi para magnakaw ng pera, kundi para disarmahan ang kanyang mga anchor. Sa ospital,
nahuhubog ang mga lumang pahiwatig. Ang voluntaryong may krus na kwintas ng ibaba niya ang libro ay maingat na naglagay ng gusot na resibo sa pagitan ng mga pahina. Ito ay bumalik sa akin ngayon ng may kalinawan. Ang letterhead ng isang pribadong klinika sa labas ng Towson na may petsang 3 araw bago siya pumasok, isang pagsusulit na hiniling sa kanyang pangalan na hindi niya kailanman kinuha. Ang selyo ay may inisyal ng consultant na euphemistically na tinatawag ng mga runners. Ang alaala ng parking lot ay lumitaw, isang ticket notice na nakadikit sa windshield wiper. Nang hapong iyon ay nanumpa siya na hindi siya umalis ng bahay. Ang oras sa ticket ay kasabay ng sandaling ang kanyang kaibigan ay naging responsable para sa pag-aayos ng internet cable. Iniwan niya ang kanyang mga susi sa kanya. Iniisip ang bihira at sa makatuwid ay mahalagang kabaitan. Ngayon ang kabaitan ay naghahayag ng sarili bilang ang pinakalumang kasangkapan sa mundo para sa trespassing. Sa kanyang pitaka, bago masira ang lahat, naalala niyang nag-iingat siya ng isang sariwang bote ng supplement na inirerekomenda niya para sa enerhiya. Ang talukap ng mata ay may perpektong selyo, ngunit sa loob ng kapsula ay may mga piraso ng pulbos na nakakairita sa kanyang lalamunan. Umubo siya at tumawa, kasalanan daw ng kape. Ngumiti siya, sinabing nangungusap ang katawan at kailangan niyang magtiwala dito. Ang mga tinig ng kasalukuyan ay naghalo sa mga larawang ito. Ang lalaking walang badge na nakaupo sa upuan sa ospital ay nag-echoed ng isang pariralang binibigkas noong nakalipas na mga buwan ng parehong bilog na ito. Ikaw ay mas mahusay kaysa sa iyong nararapat, hindi ba? Ito ay isang biro sa oras tungkol sa swerte sa trabaho. Ngayon, isang susi na umiikot sa loob ng lock. Ang notebook na may takip ng reseta nito, ang sulat ng siguro, ang resibo mula sa klinika, ang matamis na lasa sa bar, ang biyahe sa labas ng ruta, ang perpektong selyo, lahat ay nakatunton sa isang makitid na koridor na humahantong sa iisang mukha. Ito ay hindi lamang isang taong nasugatan ng inggit. Ito ay isang taong nangangailangan sa kanya na magkasakit upang buksan ang mga burokratikong pintuan, pamahalaan ang mga account, pumirma ng mga pahintulot, marahil ay kumuha ng posisyon sa kanyang lugar, marahil ay mag-access ng isang patakaran sa siguro sa buhay na may mga sugnay na hindi niya pipiliin. At higit sa lahat, nandoon ang detalyeng nagbalik na parang isang iglap. Sa mga unang oras ng kanyang pagkahimatay, bago siya bumagsak, hindi niya pinag-iisipan ang pag-dial ng emergency number ng kondominium. Hindi ang security guard ang sumagot. Ito ay isang magalang na boses ng lalaki, ang parehong mula sa linya ng mga serbisyo ng ospital na nangangakong tingnan ang iyong kaso. Ang circuit ay sarado. Ang natitira na lang ay gawing ebidensya ang memorya at mabuhay ng matagal para magawa iyon. Ang pag-uugali ng pangkat ng medical ay nagsimulang ipakita ang sarili bilang isang mahusay na na-rehearse na koreografiya kung saan ang bawat kilos ay nagdadala ng isang intensyon na higit pa sa pag-aalaga. Ang doktor sa hindi nagkakamali na puting Amerikana na bihirang tumingin sa kanya sa mata ay palaging lumilitaw sa mga oras na ang pasilyo ay mas tahimik na parang iniiwasan ang mga saksi. Mabilis siyang nagtanong, ngunit hindi niya inaasahan ang buong sagot niya. Makikialam siya, magsusulat ng isang bagay sa isang elektronikong medikal na record na hindi niya makikita ng harapan at aalis ng may ngiti na parang selyo ng pagsasara. Naroon din ang night nurse na darating na may dalang tray ng gamot at ilalagay ang mga tabletas sa palad ng kanyang kamay. Pinagmamasdan siyang mabuti habang lumulunok na para bang kinukumpirma na walang matitipid para sa pagsusuri sa ibang pagkakataon. Nang magpanggap siyang lumunok at itago ang isa sa mga tabletas sa ilalim ng kanyang dila, napansin niya ang isang mas maasikasong tingin sa susunod na shift at ang pakiramdam na ang kanyang pagtitiis ay sinusubaybayan. Nag-iba na rin ang ingay sa ospital. Sinimulan niyang mapansin ang mga yabag na huminto sa harap ng kanyang pintuan
at magtatagal doon ng ilang segundo nang hindi pumapasok. Minsan ang doorknob ay malumanay na gumagalaw, parang may sinusuri kung naka-unlock ito. Sa ibang pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang pagbabago ng hangin na para bang may nabuksan na bitak para lamang sumilip. Isang hapon, habang tumatanggap ng IV fluids, isang pag-uusap sa pasilyo ang bumuhos sa kanyang silid. Pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang the signature deadline at the need to hurry before the medical board. Hindi klinikal ang tono, ito ay administratibo at mapanganib. Ang mga pagkain ay nagsimulang dumating sa iba't ibang mga pakete kaysa sa nakita niya dati, palaging dinadala ng parehong aide na hindi sumagot sa mga tanong. Isang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga talukap ay may maliliit, halos hindi mahahalata na mga gasgas na parang nabuksan at isinara muli. Sa isa sa mga tray, nakita niya ang isang maliit na piraso ng plastik na parang punit na selyo. Nagpasya siyang ihinto ang pagkain ng anumang bagay na hindi bagong nakabalot sa kanyang harapan. Isang hakbang na hindi nagtagal ay nakabuo ng mga banayad na komento tulad ng mawawalan ka ng lakas ng ganyan. Isang umaga nagising siya na may mabigat na pakiramdam sa kanyang braso. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang doktor sa kanyang hindi nagkakamali na lab coat na nag-aayos ng IV. Napagtanto niyang gising na siya at nang may nakakabagabag na kalmado sinabi niya, "Para ito sa iyong ikabubuti. Huwag magtiwala sa lahat ng iniisip mo." Ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan na parang isang makamandag na eko. Ito ay kumpirmasyon na ang banta ay hindi lamang sa mga anino ito ay naroon sa loob ng silid, gamit ang kanyang ID sa ospital bilang isang kalasag. Determinado siyang makakuha ng ebidensya, sinimulan niyang isaulo ang maliliit na detalye, ang mga pangalan sa mga lab coat, ang mga petsa sa mga chart na mababasa niya sa isang sulyap, ang mga code ng gamot sa packaging. Minsan, nagkunwari siyang natutulog habang tahimik na nagsasalita ang nurse at doktor. Malinaw niyang narinig ang pariralang, "Ang dokumento ay magiging handa sa Biyernes. Kailangan lang natin siyang manatili sa kama hanggang doon." Mula sa sandaling iyon, naunawaan niya na hindi sapat ang kaligtasan, kailangan niyang kumilos. Ngunit ang pagkilos ng hindi inaalerto ang mga nanonood sa kanya ay parang naglalakad sa salamin, isang maling hakbang at lahat ay magugulo. Nagsimula ang umaga tulad ng iba pa, ang tunog ng metal na mga gulong ng gurney sa pasilyo, ang lagaslas ng mga tray, ang puting liwanag na pumapasok sa silid nang hindi humihingi ng pahintulot. Ngunit sa partikular na sandali, nang bumukas ang pinto, tila nagbago ang densidad ng hangin. Hindi iyon ang karaniwang doktor o ang nurse na naka-duty. Ito ay isang taong kilala niya, at ang pagkaalam sa kontekstong ito ay hindi isang kaluwagan. Ito ay isang dagok. Dahan-dahang pumasok ang lalaki na parabang ilang beses na niyang nilakad ang sahig na ito nang hindi mabilang, bitbit ang isang buke ng sariwang bulaklak, ngunit may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito rin ang kaibigan na ilang buwan na ang nakalipas ay tumulong sa kanya sa pag-aayos ng mga dokumento, na nagpumilit na asikasuhin ang mga detalye ng kanyang buhay noong siya ay masyadong abala upang maghinala. Mabagal na hakbang ang paglapit niya sa kama, parang ninanamnam ang bawat segundo ng kanilang pagtatagpo at inilagay ang mga bulaklak sa nightstand. Mahina ang boses niya, halos nakaka-hypnotic, na "Parito ako para makita kung ano ka. Alam mo bang inaalagaan ko ang lahat para sa iyo doon?" Ang mga salita natural na binibigkas ay may siksik na subtext. Siya ang may kontrol, higit sa lahat. Sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang puso ay bumilis. Ipinagkanulo ang takot na tila buhol sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa paligid ng silid, kinuha ang mga kagamitan at nagkomento na parang sinusuri ang isang puhunan. Ang ospital na ito ay mahusay para sa mga kaso tulad ng sa iyo. Kusa siyang tumigil, hinayaan ang katahimikan na kumagat sa hangin. Pagkatapos ay mas lumapit pa siya hanggang sa mapuno ang espasyo ng kanyang bango, katulad ng naamoy niya noong gabing iyon sa bar bago nawalan ng malay.
Sinuri ng mga mata niya ang ekspresyon niya, hindi dahil sa empatya kundi kalkulasyon. Ang bawat micro-reaction ay tila nagre-rehistro. When she asked, her voice almost trembling, if there is any news about her family, he simply replied, ayos naman sila. Ibinibigay sa kanila kung ano ang kailangan nilang malaman. And then he added, in a tone low enough for only her to hear, alam mo hindi ang sakit ang magdedesisyon kapag umalis ka dito. Ang bigat ng pangungusap ay nahulog sa kanya na parang isang basag ng yelo. Ito ay hindi isang pagbisita. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Pag-alis niya, ipinatong niya ang kamay niya sa balikat nito. Masyadong matigas para mahalin at bumulong, mag-iingat ka. May hindi pa tayo tapos na gawain. Dahan-dahang sumara ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng trangka na parang selyo ng pangungusap. Siya ay nakatayo pa rin. Pakiramdam ang silid ay lumiit sa paligid niya at ang tanging katiyakan ay ang lalaking ito ay hindi lamang bahagi ng balangkas. Siya ang sentro. Sa isang hapon ng liwanag na sinala sa mga blind na ang unang piraso ng dokumentasyon ay lumitaw sa kanyang harapan. Halos hindi sinasadya. Iniwan ng morning nurse ang tableta ng ospital sa tray sa tabi ng kama, naka-unlock pa rin, habang sinasagot niya ang isang tawag sa hallway. Nagpakita ang screen ng isang bukas na electronic form kung saan ang kanyang pangalan ay nasa itaas at sa ibaba lamang ang autorisasyon para sa isang highly complex na pamamaraan na naka-schedule para sa 3 araw mula ngayon. Ngunit ang detalyeng nagpalamig sa kanyang dugo ay hindi ang pamagat ng dokumento. Ito ang pirma sa ibaba. Sa kanya iyon, o sa halip isang perpektong kopya ng kanyang sulat kamay na may parehong pahilig, ang parehong bilugan na pagsasara ng A. Hindi pa niya nakita ang papel na iyon, lalo na ang pagpirma ng anumang autorisasyon para sa isang bagay na tulad nito. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na umaling-awngaw sa dingding. Sinubukan niyang magbasa pa, ngunit ang nurse ay nagmamadaling bumalik, kinuha ang tablet nang hindi tumitingin sa kanya at umalis. Isinara ang pinto na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na minuto, tumakbo ang kanyang isip. May isang taong may access hindi lamang sa kanyang data, kundi sa kanyang buong pagkakakilanlan. At kung ang pamamaraan ay napakasalimuot, maari itong magsangkot sa kanya sa isang bagay na hindi na mababawi. Isang operasyon na hindi niya kailangan, isang paggamot na magpapapahina sa kanya, o kahit isang eksperimental na protocol ng walang pahintulot. Malupit na nakahanay ang mga lumang piraso, ang liham ng insurance na humihiling ng bagong lagda, ang resibo mula sa klinika ng Tucson para sa isang pagsubok na hindi niya kinuha, ang patuloy na presensya ng kaibigan na iyon sa tuwing kailangan niyang pumirma o suriin ang isang bagay, ang pagkawala ng photo anchor na itinago niya sa kanyang password book, at ngayon ang pinakadirektang katibayan, mga dokumentong napeke gamit ang sarili niyang sulat kamay. Kinaumagahan, habang halos walang laman ang pasilyo, narinig niya ang 2 boses ng lalaki na nagmumula sa katabing silid ng mga record ng medikal. Sabi ng isa, ready na ang lahat, kailangan lang ng final signature from the legal guardian. Ang isa naman ay sumagot, nakapag-ingat na, ang personal na koneksyon ay ginagawang mas madali ang mga bagay. Sumandal siya para marinig ng mas mabuti, ngunit ang tunog ng papalapit na mga yabag ay mabilis siyang napaatras, nagkunwaring natutulog nang bumukas ang pinto para sa pag-ikot. Makalipas ang ilang oras, nang makatanggap siya ng almusal, nakita niya ang isang sobre na nakatupi sa isang napkin. Sa loob, inilarawan ng isang lumang clipping ng pahayagan ang isang scam na nagtatarget sa mga pasyenteng na ospital. Lahat sila ay hindi sinasadyang nag-sign off sa paglilipat ng ari-arian at mga karapatan sa pananalapi sa mga pinagkakatiwalaang individual. Kabilang sa mga biktima ang isang mukha na nakilala niya, ang cross-necklace volunteer. Kumalabog ang tiyan niya. Ito ay hindi na isang laro ng hinala, ngunit isang mahusay na langis na mekanismo kung saan ang ospital ay isang aktibong kalahok o isang tahimik na kasabwat. At ang lalaking lumitaw noong nakaraang araw ay hindi lamang alam ito, ngunit kinokontrol ang proseso.
Ngayon, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang pangalan ay ginagamit bilang isang susi upang mabuksan ang mga pinto na, kapag dumaan, ay hindi na muling isasara. Ang desisyon na tumawag para sa tulong ay dumating sa kalagitnaan ng gabi, nang ang katahimikan ng ospital ay tila mas mabigat kaysa sa hangin mismo. Alam niyang bawat kilos niya ay binabantayan, ngunit napansin din niya ang maliliit na puwang, mga sandali na humina ang pagbabantay. Ang una niyang pagtatangka ay gamitin ang panloob na telepono sa pasilyo, lampas lamang sa silid ng suplay. Hinintay niyang makaalis ang nurse na naka-duty, saka nagpumiglas at kinaladkad ang poste ng IV na parang extension ng kanyang katawan. Tumagos sa talampakan ng lamig ng sahig habang nagdi-dial mula sa alaala ang numero ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, 3 ring at isang boses ng lalaki ang sumagot. "Administrative, can I help you?" Binaba niya agad ang tawag, bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito ang numerong naalala niya, ito ang parehong extension na narinig niya sa tuwing sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa isang tao sa labas. Kinabukasan, ang kanyang diskarte ay ang magsulat ng isang tala. Pumili siya ng simple at direktang mga salita na hindi mapapansin ng sinumang hindi pamilyar sa mensahe. "Kailangan kitang makausap. Urgent. Hindi ako ligtas dito." Tinupi niya ang papel at itinago sa bulsa ng kanyang hospital gown. Nang pumasok ang boluntaryo na may dalang mga magasin, sinubukan niyang ipasok ang tala sa isa sa mga pahina, ngunit bago niya magawa, isang nurse ang pumasok, kinuha ang mga materyales at sinabing kailangan ng magpahinga ang pasyente. Ang boluntaryo, bumaba ang kanyang tingin, nawala sa pasilyo at ang tala na kasama niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang magtiwala sa tagapaghatid ng pagkain, isang binata na mukhang medyo palakaibigan. Sa tray ng tanghalian sa ilalim ng main course, nagpin siya ng isa pang note. Kung maaari, tawagan ang numerong ito. Ito ay kagyat. Sa night shift, pumasok ang parehong lalaki, ngunit wala siyang dalang pagkain. Naglagay lang siya ng gusot na papel sa mesa, sa sariling sulat kamay. "Hindi ko kaya." Alam nila. Ang mga salita ay parang pintong nagsasara sa kanyang harapan na may tunog ng pagpihit ng susi sa kabilang panig. Sa ikatlong araw, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa bintana ng banyo. Nakaawang ang bintana, isang bihirang bagay sa gusaling iyon. Lumapit siya at nakita sa ibaba, sa looban, ang isang grupo ng mga pasyenteng naninigarilyo. Sa gitna nila, isang matandang lalaki ang tumingala at nagbigay ng mabilis na senyas ng kamay na para bang nakakuha ng atensyon niya. Nang sasagot na sana siya, naramdaman niyang may mahigpit na kamay na humawak sa balikat niya. Hinila siya pabalik ng night nurse, isinara ang bintana at sinabing, "Masyadong delikado para naroon ka." Ang kanyang tono ay hindi isang pag-iingat, ngunit ng kontrol. Lumaki ang pakiramdam ng claustrophobia. Walang pisikal na paglabas at mas masahol pa, walang linya ng komunikasyon na hindi dumaan sa mga filter ng system. Ang ospital ay gumana tulad ng isang buhay na organismo, kung saan ang bawat koridor, bawat pinto, bawat telepono ay bahagi ng isang katawan na alam kung nasaan siya at kung ano ang kanyang ginagawa. Pagsapit, ng gabi nakahiga sa kama at nakatitig sa puting kisame, napagtanto niya na imposible ang lantarang paghingi ng tulong. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang linlangin ang mismong sistema na nagpanatiling nakakulong sa kanya. At para magawa iyon, kailangan niyang matuklasan ang kapintasan nito. Dumating ang pagbisita ng hindi inanunsyo, sinira ang kinokontrol na gawain tulad ng isang kidlat na tumatama sa isang tahimik na kalangitan. Maagang hapon noon at nasanay na siya sa mahuhulaan na pagkakasunod-sunod ng mga mukha. Ang parehong mga nurse, ang doktor na nakasuot ng hindi nagkakamali na puting Amerikana, ang kaibigan na tila muling igiit ang kanyang pangingibabaw. Ngunit sa pagkakataong ito, isang babaeng hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ang pumasok, ang dating asawa ng lalaki. Ang pagkabigla ay kaagad, hindi lamang dahil sa hindi inaasahang presensya, kundi dahil din sa kanyang ekspresyon. Walang poot, tanging matinding tensyon
na parang isang taong nagdadala ng katotohanang napakabigat para magsalita ng malakas. Dahan-dahang lumapit ang babae, maingat na sumulyap sa pinto at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Mahina ang boses niya, halos bumulong. Wala na tayong maraming oras. Alam ko kung ano ang ginagawa niya sa iyo. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng malamig na kamay sa kanya na para bang sinusubukang ipahiwatig ang urgency sa pamamagitan ng kanyang paghawak. Ginawa na niya ito dati. Sa akin. Sa ibang tao. Ang mga salita ay nahulog na parang mga bato. Bawat isa ay umaalingaw-ngaw sa mga alaala na kanyang natipon. Sinabi ng kanyang dating asawa na sa panahon ng kanilang kasal, ginamit niya ang kanyang pag-access sa buhay ng mga tao upang manipulahin ang mga desisyon sa pananalapi, pumirma ng mga pahintulot para sa kanila, at sa ilang mga kaso, pangasiwaan ang mga pagpapaospital na ginagarantiyahan sa kanya ang kumpletong kontrol sa kanilang mga ari-arian. Aniya, sa panahon ng hiwalayan, nakatakas lamang siya dahil nakakuha siya ng ebidensyang nakatago sa isang flash drive na inihatid ng isang empleyado ng ospital. Ngunit mataas ang presyo. Nawalan siya ng mga kaibigan, trabaho at kailangang lumipat sa ibang lungsod. Ngayon, nang malaman na siya ay naospital, bumalik siya upang subukang pigilan ang pag-ikot sa kanyang sarili. Bago pa siya makapagtanong kung paano makakatakas o makahingi ng tulong, nakarinig sila ng matatag na yabag na papalapit. Mabilis na tumayo ang babae, itinuwid ang kumot na parabang isa lamang siyang kaswal na bisita, at sa huling pakikipagkamay, nag-iwan ng maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng kumot, isang badge ng bisita na may barcode. Ito ay maaaring magbukas ng higit pang mga pinto kaysa sa alam mo, bulong niya bago umalis. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makarating doon, mayroon siyang konkretong bagay sa kanyang mga kamay. Isang bagay na maaaring kumakatawan sa isang paglabag sa saradong sistema. Ngunit, kasabay ng pag-asa ay ang takot. Kung matuklasan ng kanyang kaibigan na naroon ang kanyang dating asawa, ang pagbabantay ay magiging hindi mabata. Ngayon, ang bawat hakbang ay kailangang kalkulahin ng may katumpakan ng paglalakad sa basag na salamin. Ang paghahayag ay dumating bilang isang matalim na hiwa na hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa o malambot na interpretasyon. Gamit ang kanyang badge na nakatago sa ilalim ng kumot, naghintay siya hanggang sa magpalit ng shift. Nang humiwalay ang pagbabantay sa loob ng ilang minuto, pinayagan siya ng barcode na pumasok sa isang restricted corridor na may madilaw na liwanag at amoy ng lumang papel na may halong disinfectant. Nakasara lahat ang mga pinto maliban sa isa, bahagyang nakabukas kung saan nanggaling ang mahinahong tunog ng pagpindot ng mga susi. Maingat siyang lumapit at sumilip sa pagitan. Isang empleyado ng ospital na abala sa computer ay nagtatype ng isang bagay na paulit-ulit na nagpapakita ng kanyang pangalan sa screen kasama ang mga numero, halaga at legal na termino. Sa itaas ng dokumento nakasulat ang paglipat ng benepisyaryo, agarang asset. Sa ibaba, isang listahan ng mga asset, account at mga patakaran sa insurance na halos hindi niya naaalalang pinirmahan. Ang bawat item ay may tatanggap. Ang kaibigan na alam niya ngayon ay ang arkitekto ng kanyang buong tahimik na pagkakakulong. Kabilang sa mga digital na dokumento, nakahanap din siya ng palliative care protocol na may petsang itinakda para sa 2 linggo sa unahan. Isang panukalang na inilapat ng hindi kinakailangan ay maaring bigyang katwiran ang anumang resulta bilang isang bagay na natural at hindi maiiwasan. Habang hinihigop niya ito, napansin niya ang isang pisikal na folder sa mesa. Sa loob ay nakaprint ng mga kopya ng mga autorisasyon kasama ang kanyang pekeng pirma, mga kalakip ng pekeng pagsusulit at maging ang mga talaan ng mga appointment na hindi naganap, lahat ay nagpapatunay sa salaysay ng isang nakamamatay na sakit. Ito ay ang perpektong setting upang tapusin ang kanyang kwento malinis at sa parehong oras siguraduhin na lahat ng pag-aari niya ay legal na naipasa sa kanyang mga kamay.
Ang pagkabigla ay sinamahan ng isang lumalalang panginginig, hindi lamang dahil sa kanyang nakita, ngunit dahil sa kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi lamang siya sinusubukang kontrolin siya pansamantala. Pinlano niya ang bawat hakbang upang hindi na muli itong magkaroon ng boses, katawan o sariling buhay. Ang sakit ay hindi isang kinahinatnan, ito ang instrumento. Ang ospital, ang mga dokumento, ang mga tao sa paligid niya, lahat ay isang cog sa isang makina na idinisenyo upang dahan-dahang durugin ang anumang pagtutol. Biglang bumangon ang empleyado para sagutin ang isang tawag na iwan ng screen na naka-unlock. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang cellphone na nakatago sa bulsa ng apron at kinuna ng litrato ang lahat, bawat pahina, bawat detalye. Inilapag niya ang aparato at naglakad sa pasilyo bago ito bumalik, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang lakad upang hindi ipagkanulo ang tumitibok na puso. Pagbalik sa kanyang silid, alam niyang mayroon na siyang higit pa sa mga alaala at hinala. May patunay siya. Ngunit alam din niya na sa pamamagitan ng pagdadala ng ebidensyang ito, ang kanyang oras ay lubhang pinaikli. Mula sa puntong iyon, ang laro ay hindi na tungkol sa surviving. Ito ay tungkol sa pagkapanalo bago sila kumilos. Alam niyang ang anumang pantal na reaksyon ay mamamatay. Ang ospital ay isang kontroladong maze at ang bawat hindi pangkaraniwang kilos ay magti-trigger ng alarma. Kaya nagpasya siyang kumilos ng may katumpakan ng isang taong gumagalaw ng mga piraso sa isang nakamamatay na board, kung saan palaging naniniwala ang kalaban na sila ay 3 hakbang sa unahan. Nagsimula siyang magkunwaring higit na panghihina kaysa sa aktwal na naramdaman niya, na hinahayaan ng iba na maniwala na gumagana ang mga gamot at pinapahina ang kanyang katinuan. Salit-salit siyang natutulog, nakatitig ng blangko kapag kinakausap at nag-blurt pa ng magkahiwalay na mga pangungusap upang palakasin ang pagkilos. Samantala, ginamit niya ang bawat sandali ng pag-iisa upang suriin ang mga larawang kinunan sa kanyang nakatagong cellphone na inirecord sa isip ang pinakamahalagang impormasyon kung sakaling matuklasan ang device. Ang badge na iniwan ng kanyang dating asawa ay naging lihim niyang susi. Itinago niya ito sa lining ng kanyang punda ng unan na mapupuntahan lamang kapag wala ang nurse. Isang madaling araw inulit niya ang ruta patungo sa pinaghihigpitang koridor. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya pumasok sa anumang silid. Nilakad lang niya ang mga ruta, binibilang ang mga hakbang at pagtukoy ng mga kamera upang maunawaan kung aling mga lugar ang wala sa saklaw ng pagsubaybay. Natuklasan niya na ang water fountain sa dulo ng koridor ay nasa isang blind spot. Doon, makakahanap siya ng isang tao ng hindi direktang kinukunan. Ang impormasyong ito ay isang mahalagang kalakal. Ngayon ay kailangan lang niya ng isang taong bumili nito. Ang susunod na hakbang ay upang makakuha ng mga kaalyado. Naalala niya ang matandang lalaki na naninigarilyo sa looban at sumenyas sa kanya nang buksan ng isang nurse ang bintana upang baguhin ang hangin sa silid. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw siya sa pasilyo habang nagpapalit ng stretcher at bumulong. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Makakatulong ang may uban. Nagsimula siyang mag-obserba hanggang makilala niya ang lalaki, isang maintenance worker na malayang gumagala sa mga teknikal na lugar. Nilapitan niya ito ng hindi direkta, nagkomento sa sobrang init sa silid at nagtatanong kung maaari niyang suriin ang aircon. Habang nagtatrabaho siya, bumulong siya. Kailangan kong magpadala ng isang bagay mula rito. It's a matter of life or death. Hindi siya agad nakasagot, pero sa paraan ng pagtingin niya sa kanya ay naiintindihan niya ang bigat nito. Sa susunod na data receiver na oras, gumawa siya ng makeshift flash drive gamit ang isang lumang adapter na itinago niya sa kanyang pitaka at kinopya ang mga larawan mula sa kanyang telepono papunta dito. Pagkatapos ay itinago ito sa loob ng isang tube ng hand cream. Kinabukasan nang bumalik ang maintenance worker, iniwan niya ang tubo sa lababo ng banyo na hinihiling sa kanya na itapon ito dahil nag-expire na ito. Tumango siya,
nang hindi tumitingin ng diretso sa kanya at nawala kasama ang bagay. Ito ay isang malaking panganib, ngunit ngayon bahagi ng ebidensya ay wala sa kanyang mga kamay, hindi maabot ng taong kumokontrol sa bawat detalye ng kanyang buhay. Ang tensyon ay halos hindi mabata, ngunit isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanya. Siya ay hindi na lamang isang nakahiwalay na biktima. Siya ay isang nakatagong manlalaro na may mahahalagang piraso na nakatago mula sa kaaway. At alam niyang habang papalapit siya sa paglalantad ng lahat, mas matindi ang magiging reaksyon ng mga taong gustong manahimik na siya magpakailanman. Nagsimula ang pagbitay sa sandaling napagtanto niyang itinuring na nilang talunan siya. Ang doktor ay pumasok sa silid na may halos paternal na tono, na nagsasabi na sa wakas ay nai-schedule na nila ang pamamaraan na magagarantiya sa kanyang kapahingahan at kagalingan. Nanatiling blangko ang kanyang tingin, nanlalambot ang kanyang katawan at bumulong lamang ng salamat, na para bang sumuko na siya sa tadhanang binalak nila para sa kanya. Sa loob gayunpaman ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nag-vibrate sa pagigting ng isang tao na humihila ng hindi nakikitang gatilyo. Alam niyang mayroon siyang maximum na 48 oras bago dalhin sa silid na nakalarawan sa mga peking dokumento. Sa loob ng takdang panahon na iyon, kailangan niyang lumikha ng isang kaganapan na imposibleng baliwalain, isang bagay na makakaakit ng atensyon sa kabila ng mga pader ng ospital, ngunit hindi inilalantad na ito ay isang sinadya. Lumitaw ang pagkakataon ng mapagtanto niyang nasa night shift ang maintenance worker. Ang siya ring kumuha ng flash drive. Nang umalis ang nurse upang kumuha ng ilang kagamitan, tinawag niya ang lalaki upang suriin ang isang fault sa poste ng IV. Habang nagkukunwaring inaayos niya ang metal, nilagyan siya nito ng note na may 3 salita lang. Ngayon, night shift. Ang plano ay nangangailangan ng pag-synchronize. Kabisado na niya ang cycle ng camera at alam niya na sa pagitan ng 2:17 at 2:20 a.m., nagkaroon ng pagbabago sa pagbabantay na nag-iwan ng blind spot sa gitnang pasilyo. Sa sandaling iyon, pumasok ang empleyado na may dalang tool cart at maingat na ibinaba ang isang disposable cellphone sa ilalim ng laundry basket sa silid. Nakuha niya ito ilang minuto, itinago sa ilalim ng kumot. Sa 2:18 a.m., nang may nanginginig na mga kamay, idiniyal niya ang numero ng isang investigative reporter na ang contact information ay ibinigay sa kanya ng kanyang dating asawa sa isang nakakode na mensahe sa loob ng isang libro. Walang mahabang pag-uusap, ang pagpapadala lamang ng mga larawan at dokumento na sinamahan ng 30-segundong audio recording kung saan sinabi niya sa isang matatag na boses na siya ay pinipigilan ng labag sa kanyang kalooban at na ang lahat ay makumpirma sa mga nakalakip na file. Kaagad pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinalik niya ang telepono sa basket at hinayaan itong kolektahin kasama ang mga sheet na binubura ang anumang pisikal na bakas. Bumalik siya sa higaan at huminga ng malalim. Alam niyang nakalabas na ngayon ang impormasyon. Ang panganib, gayunpaman, ay tumaas ng husto. Sa sumunod na mga oras, napansin niya ang mga banayad na pagbabago. Mas matitigas na mga titig, mas mabilis na nagsasara ang mga pinto. Pares na nagpapalipat-lipat ang mga nurse. Alam nilang may nakalusot, ngunit hindi pa rin sila sigurado kung ano. Ang huling suntok ay dumating kinaumagahan. Ang ospital ay napuno ng hindi pangkaraniwang hubbub, tunog ng mga cellphone, bulungan ng mga tauhan, mga pasyenteng nagsisiksikan sa mga bintana. Sa Reception TV, isang lokal na channel ang nag-broadcast ng headline, Baltimore Hospital Fraud and Abuse Scheme, Anonymous Complaint Brings Irrefutable Evidence. Hindi pa nababanggit ang kanyang pangalan pero nasa screen ang mga mukha ng ilang staff at maging ang fasad ng ospital. Ito ay tulad ng pagmamasid sa isang bahay ng mga baraha na umiindayog sa hangin bago ito gumuho. Alam niyang magiging mabilis ang kanilang reaksyon, marahil ay brutal. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magising sa silid na iyon, hindi niya naramdaman ang nakakasakal na bigat ng kawalan ng kakayahan. Hinayaan niyang mawala ang katotohanan. At ang katotohanan,
ngayon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa anumang kontrol na maaari nilang ipataw. Dumating ang araw ng procedure na may kakaibang kalmado. Masyadong tahimik ang hallway, parang nagpipigil ng hininga ang buong ospital. 2 nurse ang pumasok na may dalang stretcher. Inanyayahan siyang humiga para sa transportasyon. Sumunod siya ng may pagsasagawa ng pagiging masunurin, ang kanyang katawan ay sumusuko, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. Ngunit sa loob, bawat pintig ng puso ay minarkahan ang countdown sa kinalabasan. Habang tinutulak siya ng mga ito, napagmasdan niya ang mga tense na mukha. Nagmamadaling isinara ang mga pinto, mga bulong na hindi na itago ang kaba. May kakaiba na, at alam niyang ang balita sa labas ay nakakahanap na ng paraan sa loob. Nang makarating sila sa elevator, umalingaw-ngaw sa hallway ang ingay ng nagmamadaling mga yabag. Isang grupo ng mga lalaking nakasuit kasama ng mga pulis ay sumusulong patungo sa ward. Nag-alinlangan ang mga nurse at sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto ng elevator upang makita ang dating asawa ng kaibigan na may hawak na itim na folder. Ang tinging ipinagpalit niya sa kanya ay maikli, ngunit dala nito ang tahimik na kumpirmasyon. Tapos na. Bago sila makapag-react, naglabas ng warrant ang isa sa mga opisyal at inihayag na ang pasyente ay nasa ilalim ng agarang proteksyon na nagbabawal sa anumang karagdagang aksyon hanggang sa karagdagang utos ng hukuman. Ang kanyang kaibigan ay lumitaw sa